Alright, nagbabalik ulit ako dito sa YouTube. So, gusto ko gawan ng part 3 itong Jollibee paper bag story. So, naka-screen record tayo. Ito, part 3. Pinanood ko tong point of view ni Jam Magno. Itong si Jam Magno. Kahit medyo hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi niya kasi Bisaya eh. Hindi ako makaintindi ng Bisaya. Konti, makaintindi ako kasi everyday naman nakakarinig ko ng Bisaya, lalo na dito sa YouTube. Mga speech ni Dotae. Pero hindi mo na yun ang pag-uusapan. At gusto kong dito sa comment section, gusto ko din mag-comment din sa mga comment nila. Ito, walang connect na Bisaya. Hindi natin papansin yan, pero why there's a lot of girls, women are into bad boy? Okay. Ganito yung perspective ko, no? Ganito yung perspective ko. Hindi mo masisi kung bakit may mga babae or mga misis na mahihilig sa mga bad boy. Come on, man. Kahit takit sa Pilipinas lang ba mahihilig ang mga babae sa bad boy? Kahit ka dito sa Amerika, mahilig din sila sa bad boy. Come on. Mostly marami ako kilala niyan. Mga Latino, Amerikano, Pilipino din. Katulad ko. Hindi mo sila masisisi. Alam mo talaga. Talagang aminin natin, gwapo ang mga bad boy eh. Mga gwapo sila eh. Di natin masisisi sa babae kasi humans are made. They are only the creatures that opposite sex or opposite gender. Attraction ang function yan eh. Ay hindi mo masisi. Yun lang yung perspective ko Correct me if I'm wrong. Perspective. Kasi I'm very open-minded sa sa inyong perspective. Kung titignan kong mali, siyempre babanatan ko kayo. Kung tama, okay. I would agree with you. Wow, nag-level up ang ad sa Jollibee. Ay, sorry pa, kala ko advert ng Jollibee to. Well, walang official statement ang Jollibee dito sa Jollibee paper bag story. Ito ay lamang kwento ng isang anonymous na misis dahil nga siya ayaw na magpakilala. Come on, we have the right of privacy. We have the right of privacy. Siyempre, karapatan hindi magpakilala eh. But still, kung sino ka man, magpakatatag ka lang. Iwanan mo niyang gago mong asawa, yung mister mo gago. Kung yung mister mo makita ko lang na may Jollibee paper bag. Baka mamaya yung Jollibee paper bag, ipasok ko yung ulo niya doon. Susupot ko yung ulo niya eh. Kasi inuulit ko, nakakabuisit tong mister na to eh. Kung di imagine, kapapanganak asawa mo, tapos pagdadamot mo ng katiting na Jollibee. Ba't di ka na lang bumili para sa asawa mo? Ako, inuulit ko. Kuha ko yung mister. Bigay ko na lang yung Jollibee sa misis ko. Sa babaeng yan. Bigay ko na lang yung Jollibee. Magutom man ako, wag lang siya. Alam mo kung bakit? May respeto ko sa babae, boy. Brad, hindi ko alam yung pangalan mo. Hindi ako alam kung saan ka nakatira. Pero, kung sino ka mang mister na nagdamot ng Jollibee sa misis mo, gabaan ka sana. Makarma ka sana sa ginawa mo. Gabaan ka. Putang ina mo. Hindi dapat yung mga ganyang tao. Binubuhay, syempre. May human rights tayo. Magagalit na naman yung human rights. Papatayin mo na naman. Hindi. Basta sabihin nyo, DDS ako. Wag. Alam mo, naniniwala ako sa human rights. Pero hindi yun ang pag-usapan ko. Ang punto ko dito, gusto kitang mabuhay. Pero yung iba talaga na utak kriminal, puro patay ang solusyon. Talagang magagalit sila sa'yo, boy. Kung sino kang mister ka, syempre, may mga taong gusto maging kwento ka na lang, matigbak ka, papatayin ka, syempre. Pero ako naman, bakit kita papatayin? Anong mapapala ko kung papatayin kita? Lalo, nandito ako sa ibang bansa, madideport na ako kung papatayin kita. Huwag naman.
Alam mo, the way na pag gusto kitang saktan is through yung mga salita ko eh. Kung kinakailangan magsasalita ko ng milyong beses ng gago sa'yo para ma-realize mo yung ginawa mo, shit, gagawin ko talaga, boy. Brad, 17 lang ako, ikaw. Iwan ko kung ilang taon ka na. Pero, yung ginawa mo sa misis mo, wala, alam mo, kung sasabihin mong wala akong karapatang magsalita sa'yo dahil mas matanda ka, shit. Nagde-demand ka ng respect. Boy, yung ginawa mo, kare-respeto ba yun? Kung sa tingin mo kare-respeto yung ginawa mo, wala kang utak. Boy, wala kang utak. Pag sa tingin mo kare-respeto yung ginawa mo, kapapanganak asawa mo, yung misis mo, kapapanganak, hindi mo bibigyan ng Jollibee, gago ka ba? Ano ba talagang gusto mo? Nag-asawa ka lang ba o nakipag-sex ka lang? Yun din ang tanong ni Claro III eh. Yung napanood ko yun eh. I quote, gusto ko pa talaga magpamilya o gusto ko na magpag-sex? Yun ang tanong ni Claro III at tinatanong ko na sa'yo yan. Kung sino ka mister ka. Na hindi mo binigyan ng Jollibee yung asawa, misis mo. Ano ba talaga? Kuya, Brad, nagpag-sex ka lang o gusto mo talagang bumuo ng pamilya? Sagutin mo lang. Kung sex lang pala, alam mo, may papayo ko sa'yo pa pag sex lang ang gusto mo. Number 1, huwag mong ibaba yung pants mo. Huwag mong ibaba yung brief mo. Or kung talagang libog-libog ka na, hindi magjakol ka, boy. Magsalsal ka. Ma-happy ending ang magsalsal, let me tell you. Pangatlo, kung talagang gusto, giyang-giya ka ng makipagkantutan, bumili ka ng kondom, gago. Maraming pa ng pagtitinda ng kondom, gago. Convenience store, 7-Eleven, Minimart, gago, maraming kondom dun. Kung ayaw mo naman ng kondom, kasi may mga tao talagang sabi ang kondom hindi daw komportable. Tiisin mo yung libog mo. Tiisin mo yung libog mo, gago. Gago ka, putang ina mo. Alam mo, ang teorya ko lang to huwag kang magagalit. Ang teorya ko lang, I think you stayed by your wife's side. Napipilitan ka na kasi binuntis mo, kinantot mo nga eh. Kiniyot mo, kinantot mo, kinabayo mo, tapos, at siyempre, bakit mo iiwan? Siyempre, bawsi na yan. Kung kasal, walang adultery. Bawsi, violence against women and children yan kapag iniwan mo. Kahit hindi kayo kasal, lalo kung hindi mo susustentanan, hahablan ka, siyempre. Kumbaga sa Ilocano, itarom na ka. Ganun yon. Ewan ko kung mister ka. Pag ginawa mo lang yan dito sa Amerika, patay ka. Bugbugin ka ng mga kano dito. Siyempre, ang mga kano, maganyang storya. Lalo na may mga kano din. May mga ibang Amerikano din, malaki ang respeto sa kababaihan. At doon lalo kong natutunan yun. May mga Amerikano akong kaibigan na mga Meksikano, mga Latino, o ibang lahi, may respeto sa babae, boy. Ikaw, kung dito ka sa Amerika, nakakahiya ka sa Filipino community, wala ka pa talagang concern sa asawa mo, putangin mo. Kung nandito ka sa Amerika, nasa Pilipinas ka, syempre. Ano bang, iba mo naman, similar sa Pilipinas, lalo na, yung mga kalalakihan na may respeto sa babae, syempre. Ang gusto nila, maging kwento ka na lang. Pero ako, bakit ko kagawin na maging kwento ka na lang? Papatayin ka na namin? Hindi pwede yon. May human rights tayo, may batas naman tayo. Bakit? Ano, tulad ako ni Duterte na extrajudicial killing? Bakit tulad ba ako ni Atong Ang na papapatay ko yung missing sabongero? Wag naman. Hindi naman tayo. Come on, man. Let's end impunity. Kayo dyan, sa mga may respeto sa lalaki na tulad ko, please lang, wag nyong pagbantaan ng buhay nitong hayop na to. Kasi wala tayong mapapala. Kung pinapatay natin to, syempre, reclusion perpetua ang aabutin natin to. Makukulong tayo, masisira pa buhay natin. Wala naman tayong, hindi naman natin ikabe-benefit kung papatay natin tong hayop na to. The only thing to kill him, not physically, but emotionally. Kill him emotionally. And how do we kill him emotionally? Is through profanity. Papatayin natin hindi physical, yung hindi dadanak ng dugo, kundi papatayin natin sa emosyonal.
Paano natin gagawin yun? Murahin natin. Siyempre, may freedom of speech tayo eh. Kahit ilang punyeta, ilang putang ina mo, ilang gago, ilang hayop ka, ilang pendeho ang sabihin mo, iho, de puta yung sasabihin mo sa kanya. Okay. As long as gusto kong, hangad ko lang dito, ma-realize mo kung gaano ka ka-selfish, gaano ka kagago. Hindi, gago ka eh. Sobrang gago mo. Sobrang hayop mo. Asawa mo kapapanganak tapos hindi mo bibigyan ng Jollibee. Saan ka ba kumuha ng matinong kokote niyan? Buisit. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, Brad? Ginusto mo ba yung asawa mo dahil mahal mo ba talaga siya o para lang sa libog mo? Sorry sa sinasabi ko pero kailangan tanungin mo sarili mo. Kasi may mga ganitong mga mister, mga lalaki, sorry sa mamatatamaan, pero hayop din kayo. Kung gusto nyo yung asawa nyo na mahal nyo talaga, nagmamahalan kayo sa isa't isa, saludo ako sa inyo. Pero, sa mga lalaking gusto ang babae, nag-asawa lang para masatisfy ang kanilang mga desires at libog, putang ina nyo. Ang babae, nilikha ng Panginoon yan para mahalin nyo, hindi isatisfy ang mga libog nyo, gago. Ano ba sa tingin nyo sa mga ano bang tingin nyo sa mga babae? Hindi, lalaki ako pero may respeto ako sa babae. Ano ba tingin nyo sa mga babae? Manika? Na pag nagsawa na kayo, kakakantot, iiwanan nyo na. Tapos pag inanakan ninyo, binuntis ninyo, iiwanan nyo lang, hayop kayo. Pag ginawa mo yan, mura ang abot nyo, siyempre. Respeto ako sa babae, boy. Kung talagang inasawa mo lang yan sa libog mo, wag na lang. Bakit ka pa mag-asawa kung libog lang palang habol mo? Ha? Tangina. Maraming mga ganyang lalaki, hindi ko gine-generalize. In fact, marami akong kilalang lalaki na mahal nilang misis nila. They treat it like a queen. They treat it like a princess. Pero, may mga ibang lalaki din. Sorry sa mga matatamaan. At kung natamaan kayo, masasabi ko lang, putang ina nyo, ihudi puta kayo, libog lang ang habol. Masakit pakinggan, libog lang ang habol. Libog, kantot, iyot, finger, tapos suso. Totoo to. May mga ganito. Sad reality to. Harsh man ako magsabi, pero we need to accept it. Alam mo kung bakit? Katotohanan to. I don't need to sugarcoat it. Hindi ko kailangang i-sugarcoat. Masakit ako magsalita. Ngunit totoo ang sinasabi ko. Pero hindi ko gine-generalize sa mga lalaki. May mga iba't ibang uri na lalaki. Pero may mga lalaki talaga ang ganun eh. May mga iba. Kaya ang inulit ko, kung sex lang habol nyo, nag-asawa kayo dahil sex lang habol nyo, kantot lang, iyot, kabayo, bakit pa kayo nag-asawa? Yun ang tanong. Libog lang pala pag-uusapan, bakit ka nalang manood ng porn? May maraming porn sites naman dyan Or magjakol ka, magtikol ka. Lock your bed, lock your bathroom, put in a comfortable position, jerk off. Ganun yon. Kuhay mo magbundis. Or, ganito ang tip. Kantutin mo. Iputok mo sa labas, mas maganda pa yon. Kaysa na may puputok mo sa loob, tapos ganyan ba natatrato mo? Gago. May kapatid ako na babae, tapos ginanyan mo. Makakatikim ka ng hagupit ko. Tangina. Ay nako, alam mo kung bakit ako nagagalit sa ganito? Kasi may respeto ko sa babae. Come on. May respeto ko sa babae. Ayoko yung natatrato sila na
manika lang ang trato nyo imbes na tao. Girls have emotions, have feelings, have dreams, have plans in life. They were not created as dolls and sex slaves. Nilikha sila ng Panginoon para mahalin nyo, igalang nyo, at pahalagan nyo, cherish it. Kasi hindi mo alam kung kailan kukunin ni Lord ang mahal mo. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Hinihiram lang natin ang buhay natin. At kung gusto ni Lord na kunin tayo, wala tayong magagawa. We will face His judgment. Ganun yun. And yet, hanggang dapat, ikaw na mister ka, balang araw, sa huling hininga ng buhay mo, sana, pag humarap ka sa Panginoon, mag-sorry ka. Although, nag-sorry ka sa isang video, pero ang dami mong satsat. Ang dami mong satsat. Ang gusto lang namin bilang kaming mga mamamayang Pilipino, kasi mamamayang Pilipino na nakakarinig sa apology mo, viral na sa TikTok. Malay mo, may ibang ibang bansa dito sa US. Ang gusto lang namin marinig, ang sorry mo, hindi yung maraming salita, maraming satsat, maraming dada. Ang gusto namin marinig na, sorry sa ginawa ko, in-acknowledge ko na mali ako. Wala akong narinig na ganon, gago! Na-high blood mo ako. Baka matigbak pa ako sa ginagawa mo, hayop ka. Leche. Sana, maisip mo yung ginawa mo. Bilang isang tao na may respeto din sa kababaihan, at sa mga lalaki na tulad nitong gagong na mister na to, inuli ko kung sex lang, kantot o iyot lang, tira ang habon nyo, di magjakol na lang kayo. Mag-fantasize na lang kayo. Mas maganda pa yon kaysa na may babae buntisin mo, iwan mo lang. Or, kung mahal mo talaga ang misis mo, alagaan nyo. Mahalin nyo. Hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo ng pera, pero yung napakaraming yung bilyones, hindi mo kailangan ng bilyon. Hindi mo kailangan ng bilyon. Kailangan mo, bukod sa pera, pagmamahal. Ano yung kasing pagmamahal? Bigyan mo ng atensyon. Patunayan mo na mahal mo siya. Maging faithful ka. Maging honest ka sa kanya all the time. Maging transparent ka. Don't hide any fucking secrets. Ganun yun. Sana, kung napapanood mo tong video na ito, gabaan ka. Matakot ka. Dahil sa mga ginagawa mo, hindi kita sasantuhin. Hindi ka man sasantuhin ng ibang tao, pero ako ang makaharap mo, hindi kita sasantuhin, bagmumurahin kita na parang hindi makain ng aso. Imagine, winalanghiya mo yung asawa mo sa pamamagitan ng pagdaramot mo ng Jollibee. Katating lang ng Jollibee, hindi mo pa mabigay, gago! Buisit ka! Ang ina, dapat ito kasi tumatahi ako ng flags. Marami nananahi ako ng mga bandila, watawat. Pero dapat natapos ko na, pero dahil dito sa video na to, gusto ko ulit mag-vlog eh. Gusto ko naman nahimik, pero gusto ko ulit mag-vlog eh kasi nami-miss ko eh. Tang ina. Eto, kung ayaw, ganito eh. Kung ayaw mo talagang bigyan ng asawa mo, sana kinain mo na lang nag-dine-in ka na sana, gago. Kasi pag yung kakainin mo in front sa misis mo, insulto yun. Insulto yun sa kanya, boy. Insulto yun.
Insulto yon. Ang sakit. Ang sakit yung ginawa mo eh. Hello guys. Ito yung yung sorry love. Akin lang to, gutom na kasi ako. Alam mo nang puyat din ako kakahintay sa'yo. Puyat? Puyat kakahintay? Sino bang pinagluloko mo? Lukohin mo yung mga DDS, gago. Alam mo. Sige, sabihin natin mas puyat ka. Pero Brad, pare, misis mo ang mas puyat. 16 hours ng labor, gago. Ako, pag hindi ko kakayanin mga anak, lalaki ako, pero may mataas akong respeto sa babae. Tangina ka. May libreng pagkain naman dyan sa ospital, yun na yun lang sa'yo. Sir! Brad! Kinain mo pa sa harapan ng misis mo? Kung totoo man to, na ginawa mo to, gusto ko malaman yung location mo, sasampalin kita. Hinamon kita eh. Gusto kong ma-realize mo na mali itong ginawa mo eh. Puyat din ako, nagipaghihintay sa'yo. Sabi mo lang yan. Alam mo kung sinong lokohin mo. Lokohin mo Lelang mo. Lokohin mo si Duterte. Lokohin mo yung mga DDS. Pero ako, hindi mo ko manloloko. Sa tingin ko, natulog ka. Tangina. Shh. Shh. Mika. Thank you. To. Tangina. Ito, pinapatahimik na ako, pero di ako pa rin tatahimik kasi gusto kong malaman mo kung gaano ka kagago. Buisit. To. Hello guys. Mas puyat ka. Mas puyat din yung asawa mo, boy. 16 hours of labor. Masakit mga anak. Let me tell you. Kung pwede kitang bilhan ng labor simulator kasi may nabebenta dito sa Amerika eh, pero mahal nga lang eh. Pero kung may pera ako, bibilhan kita para ma-feel mo kung gaano kasakit mga anak. Gaano kasakit mga anak? Mas po yan, 16 hours gago. Ano sa tingin mong panganganak boy? Itatae lang yung baby mula sa ewan niya? Hindi yun gago. Halos mapunit ang kanilang ewan. Halos mabali ang kanilang pelvis dahil yung paano kung malaki yung bata boy? Hindi mo kasi ma-feel dahil hindi ka babae. Mister ka lang na kinantot mo yung asawa mo na nabuntis. Sorry sa mga sinasabi ko. Harsh man ako magsalita. Totoo. You need to realize that. I went through a traumatic... Hindi talaga sa Jollibee nagalit ang mga tao. It's about feeling seen and cared for. Exactly. Hindi ako nagagalit kay Jollibee, ha? Si Jollibee, idol ko yan, eh. Si Jabi. Si Jabi ang ultimate of happiness ko. Isa sa mga ultimate happiness, isa, ha? Ang message ng storyang to, hindi tungkol sa pagbibigyan ng pagkain, kundi igalang mo naman ang misis mo na nagbigay ng buhay sa iyong anak. Pinakita mo pa ng katamutan mo, hayop ka, baka siguro nung bata ka, madamot ka. Di ka pa tinuruan ng magulang mo kung paano mag-share, gago! Hayop. Viagra. Hindi talaga sa Jollibee nagalit ang mga tao. May Viagra ad pa, tato, gago. Imagine going. Can bullets go through chain? GTA na yan, boy. The viral Jollibee paper bag story reminded me that women deserve to be treated as queens. Yes! Women, girls, wives, sweethearts not only deserve, are mandated to treat them as queens. Because, and I quote dito sa short na ito, because we lost ourselves when we gave birth. Exactly. Because we lose ourselves.
malay mo, mamamatay ang asawa mo, pre-eclampsia, postpartum hemorrhage, heart attack. Pag umiiri ang isang babae, let me tell you, tumataas ang blood pressure niyan, gago, kasi energy yan. Lakas. Every time na i-deliver ang placenta, maraming dugo. It will gush. Come on, man. Brad, isipin mo yan. Dapat maipatupad ang isang ospital na yung lalaki, panoorin kung paano manganak yung asawa nila. Kasi minsan dito sa Amerika, I think may yung hospital na kailang panoorin mo dapat yung babae kung paano manganak. Pero sa Pilipinas, I think, hindi ko alam. Basta, sabihin mo lang sa akin. Kasi maraming mga lalaki, ito tulad nito na i-eskapo na lang pag manganganak alone. Akala mo lang ba yung babae nabuntis lang yung babae on herself? Come on! Kinantot mo yan, dapat nandun ka. We deserve that comfort meal every freaking day. Yes! Tama! Every freaking day. Yes! And that life will never be fair between men and women until men can give birth. Exactly. Itatagalog ko to, hindi magiging patas ang buhay sa pagitan ng babae at lalaki hanggat hindi nararanasan ang mga lalaki na manganak. Unfair ang mundong to. Sad reality. Women experience a lot of pain even during their teenage years. Masakit ang menstrual cramps, gago. Hindi pa ako naniregla. Hindi pa ako nanganak. Pero, kung isang araw, pararanasan din natin ng lalaki na, we should thank our sweethearts. I went through a traumatic experience giving birth at a public hospital. I was alone for 16. Imagine going Dami nang gumagawa ng story nito, pero ang gusto ko lang, ang layunin ko na gusto kong banatan tong mister na ito. Toto, si Boy Panghi, Nico David, magsama kayo. Ayun, mister at si Nico David, magsama kayo. Mapapanghi ang mga ugali ninyo. Mas mapanghi pa si Nico David, si Boy Arinola. Alam mo kung saan ko to nakuha? Kay MG, si Idol Makagago. Si MG. Shoutout sa MG. Sana si MG matalakay na tong Jollibee paper bag, sorry, ni si MG. Si marami ng vlogger na tumalakay nito, including yung si Idol Claro III. Ano pa? Campaign ad lang pala. Hindi ko pwedeng i-conclude na campaign ad lang to dahil wala namang official statement ang Jollibee. Itong hirap sa atin, nag-speculate tayo. Oh, pero hindi ako nagagalit Hello guys, good morning. Naalala niyo ba ang story ng viral na Jollibee paper bag? Hayaan niyo po na i-share ko sa inyo. Ayan po si Pasalamat kayo, itong mga vlogger na ito, ang babait nila sa'yo. Sinasabi nila, pero ako, kung mag-storytelling, lalo ko nakakagigil, gusto ko magnuro. Mumurahin kita. Sorry, pero maaring i-share ko na sa inyo yung kabuuan. Ang nangyari dito, may isang mag-asawa, makahanak na yung asawa niya, Oh, yes? at wala silang pera. Dinala niya asawa niya sa isang public hospital na kung saan doon siya nag-labor ng sobrang mahirap. Dahil sa kakulangan niya ng facility, ay sobrang hindi ganun kadali yung panganak niya, hindi rin siya ganun naasikaso. Ay, Kaya yun kinausap niya ako, asawa niya, Diyos ko, sobrang ayaw nahirapan makita, siya. pero Sabi ng guys, asawa niya sa kanya, okay bahala na lang, kayo kung makita kakayanin niyo to. mo naman. So yan ang po advice ng asawa niya. At maya-maya nga po ay nawala po ang pagod niya na makita niyang dala ng asawa niya isang Jollibee paper bag. Pero nabigla yung asawa niya sa sinabi ng asawa niya. Sorry, love. May love pa. So, ba't di mo na nagsinabing, sorry, sa akin lang to. Hindi mo deserve ang Jollibee. Sana yun ang sinabi mo. Pero pag sinabi mo yon, lagot ka sa akin.
Relate, to shoutout kay Nerissa Nicolas. Relate ko relate ako dyan sa asawa niya. Ako noon, nasa hospital kami, anak ko, 24/7 nagbantay sa anak ko, tapos dumating nanay niya, inanyanak siya kumain sa labas. Expect ko bibili niya ako, pero ang sakit na sabi niya din na may libreng pagkain daw sa ospital. Pero siya busog, sobrang busog. Take note, Jollibee daw sila kumain na. See? Mayroon na nagsalita. Meron na. Ha? Yan ang palagi nating sinasabi. May libreng pagkain. We are treating these people like prisoners of war. Hindi lang mas masakol pa sa prisoner of war ang pagtrato mo sa kanya. Sorry love, sa akin lang to. Gutom na kasi talaga ako. Puyat din ako ang paghihintay sa'yo. May libreng pagkain naman dyan sa ospital. Yun nilang yun sa'yo. Dahil sa pangyayari ito, maraming mga netizen nag-comment tungkol sa asawa niya. So alam niya na anak yung asawa niya at nagugutom. Ba't hindi niya bigyan ng masarap na pagkain? So guys, kaya kayo bago mag-asawa, piliin niyo yung lalaki. Exactly. Pili yung asawa niyo ng mabuti. Yun ang main na topic. Piliin niyo yung asawa niyo. Huwag kayong padalos-dalos. Kung ako nagsulat ng Philippine Constitution, yung mga ganitong lalaki, pagbibitayin ko eh. Joke lang. Magmumukbang tayo ng Jollibee. Baka next time. Ito, si Kiasarin 888. Ito. May mga lalaki pang kama lang alam. Tama. May mga lalaki pang kama lang alam. Hindi lang pang karma, ang i-offer nila, itlog nila, tits nila, napakalaki. Minsan napakaliit pa. Ito, nakakatawa eh. Ito, basahin natin buo. Kasi medyo excited ako dito eh. May mga lalaki pang kama lang alam. Dun lang magaling. Pero pag nakabuo na ng pamilya, walang kwenta. Ipalapay yan sa malaking bubuyog. Hindi lang palapa. Kasi pag ipapalapay yan sa malaking bubuyog, mamamatay yan sa sakit. Come on, man. Pero tama din. Pasalamat siya, ipapalapa lang natin sa malaking bubuyog. Kasi yung asawa niya, napakasakit din ang naranasan niya. Manganak eh, magluwan ng sanggol. Masakit yon. May mga lalaki pang kama lang alam. Tama. May mga lalaking pang kama lang alam. Kantot dito, kantot dyan. Meron mga ganun. Doon lang magaling. Pakita nila yung penis nilang napakalaki. Yung dick nilang napakalaki. Yung hotdog nilang napakalaki. Pero pag nakabuo na ng bata, nakabuo ng pamilya, useless, inutil, tarantado. Useless, inutil, walang kwenta, gago. Nung tuloy, napa-Duterte ako, nagmala Duterte na ako dito. A story that broke a nation's heart. Hindi lang buong Pilipinas yan eh. Gusto ko ipaalam to sa buong mundo. Iba't ibang bansa. Kung gaano ka-worthless ang ibang kalalaki ang Pilipino. Kung gaano tayo ka-worthless. It will serve them as a warning na may mga ganito tayong malalaki. Nakakahiyaman pero it's the fact. Hindi naman lahat. Pero in this certain story, dapat itong pinopropagate sa buong mundo para malaman kung ganong ibang lalaki ka-worthless. So, dapat ang nakakainis kasi dito, kama lang ang alam, kantot dyan, kantot dito, iyot dyan, iyot dito.
Pag nakabuo na ng bata, bahala na sa buhay nila. May mga ganun. Napakalungkot. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay or ng kanyang buhay. Tandaan nyo ang kantang yon. Napakasakit, Kuya Eddie. Lahat ng problema na napakasakit sa inyo, i-invoke nyo lang si Kuya Eddie. Sabihin mo, napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Totoo pala ang kantang yun. Na hindi lang na yung mga problema natin sa buhay natin, tulad nitong Jollibee paper bag, mapapasa tayo ng Diyos ko. Kristo. Jesus Christ. Napakasakit, Kuya Eddie, itong naranasan ko sa buhay ko. Parang mapapasagaw tayo ng ganun eh. Talagang ganun. Kung pwede lang pakinggan yung napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Makakarelate yung misis niya dito. Kasi masakit eh. Ito, the other way of Jollibee paper bag. Yan. Pag ginawa ng misis niyan eh. Times 2 sa akin. Times 2 sa akin yung mister. Times 2 yung sister. Tatalian ko at pubugbugin ko, syempre. Yan ang gusto kong ending sa Jollibee paper bag. Siya yung kakain ng Jollibee. Tama lang. If you try to resist, then you better good luck with me. I will hunt you down. I will grab your balls and cut it. Ato. Parang gusto kong tapusin na to eh. I-conclude ko lang yung vlog ko. Inulit ko, ano bang matututunan natin dito sa kwentong to? Una sa lahat, piliin nyo mabuti ang asawa nyo. Choose your partner wisely. Pangalawa, kung hindi ka niya ginagalang, run away. Pangatlo, pag may problema kayo, especially sa itong misis na to, itong babaeng to, sorry, ma'am, kung sino man yung nanganak na hindi napagbigyan ng Jollibee paper bag, tandaanan mo, marami pang lalaki dyan. Or punta ka dito ng Amerika, hanapan kita ng Amerikano. Joke lang. Charot. Isipin mo, may Panginoon tayo. May Diyos tayo. Huwag kang matakot na magdasal sa Kanya, kausapin mo siya. Hindi man natin nakikita ang Panginoon physically, pero kinakausap natin siya. Nandyan siya all the time sa puso natin. Si Lord Jesus Christ. Isipin natin din yung kanta na, yung sana, pakinggan mo din yung napakasakit, Kuya Eddie, na kanta. Yung kantang yon. Kasi, doon mo marerelate yung mga problema mo eh. Pangatlo, hindi ko alam kasi nawala na ako. Pangatlo, pagpakatatag ka sa bagong mong anak. At sana, yung maging anak mo, hindi sana gumawa sa kupal mong asawa, mister. Kasi kupal yan eh.
And lastly, you deserve better. Ma'am, ako ay 17 ako, 17 years old. Ngunit may nanay ako. May girlfriend akong Mexican, American. Pinapahalagaan ko siya yung girlfriend ko. Pinapahalagaan ko siya na mabuti. Kahit magkaiba ka man kami ng lahi, isa lang ang common sa amin. Nagmahalan kami. Hindi libog ang iniisip namin. Dahil sa naman ikaw, marami pa dyan mga lalaki na magmamahal sa'yo. At sa mister naman, una ko masasabi, putang ina mo ka. Pangalawa ko sasabihin kong gago ka. Pangatlo, hayop ka. Pangapat, puta ka. Ikaw na mister ka. Panglima, sana walang babae na magmamahal sa'yo ulit. Sana. Yan sa pinaggagawa mo. Muli ako. Nagtatapos sa aking vlog. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Amerika. One love. Good fucking vibes.